Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Jackie, alam nyo, hindi lang mga gasoline boy ang makikita sa ilang gasolinahan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ano? May mga pulis na rin. Bawa dyan dito sa Mandaluyong, maaga pa lang, nauna pa sa ating umikot itong mga tauhan ng Mandaluyong City Police Station. Kwento nila sa DZRH, pagputok pa lang ng gera sa gitnang silangan noong nakarang linggo, ay mayroon na silang mandato o utos sa kanilang liderato na gwardyahan itong mga gas station laban sa mga posibleng krimen na umusbong gaya na lamang ng mga hold-upan sa gasolinahan. Sa katunayan, itong partikular na sangay ng Sea Oil kung saan natin sila naabutan, bahagi ito ng Shaw Boulevard sa lungsod ng Mandaluyong, ito kasi lakayat Jackie yung pinakamura along this main thoroughfare. Yan ang tularan. Ito yung puntahan ng mga pampublikong sasakyan. Magkano nga per liter dyan sa Sea Oil? Buy one, take one ba dyan? May discount ba? Problema. Bakit? Ang problema dahil ito ang pinakamura. Ito rin ang pinakamagang naubos. Naubos na? Olong Ngayong araw. Oo. Kagabi, ang kwento rito ng pulis, sarado na itong Sea Oil. Kaya lang ngayong umaga ay nagbukas sila. Ang kanilang available na lamang lakay yung E97 o yung premium. Kaya yung mga kagaya ng mga tricycle driver na pampubliko, pati yung iba pang mga ang karga nila ay gasolina, no choice sila kundi ito yung ipakarga dahil wala na yung mga mas mura-mura pa dito sa binabanggit natin na sangay. Ito yung binabanggit ng PNP kung bakit nagde-deploy sila o magde-deploy pa itong mga tauhan dahil iniwasan na magkagulo sa mga gasolinahan. Bahagi itong Mandaluyong Police ng puwersa ng pambansang pulisya nakatuwang ng Department of Energy para magbantay ng sitwasyon laban sa price manipulation o kung hindi man Tangatang hoarding. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartat Jr. ay inutusan niya ang mga chiefs of police isama sa kanilang ronda sa mga visibility ng gasolinahan. Para naman sa National Support Units gaya ng CIDG, Highway Patrol at Maritime Group, bisyo naman nilang malansag ang mga maaring operasyon ng hoarding activities. Nakipag-ugnay na rin ang sa mga lokal na pamahalaan at kakulang ahensya ng gobyerno para magsagawa ng spot check dahil nung kanina sa may Department of Energy at tama kalakay, Department of Trade and Industry, wala pa tayong naririnig upang matukoy kung alin sa mga retailer itong umaabuso sa panahon ng krisis. Pero sa kabila ng utos na no price adjustment ng DOE bago ang Martes, halos lahat ng mga naikot natin na gasolinahan, kahabaan ng Shaw Boulevard sa Mandaluyong, aga-area na Pasig, nagpapatong na lakay ng kanilang presyo. Ang estilo ng iba, lakay at Jackie, hindi nila ipinapatong ng buo yung bulto ng oil price adjustment sa 2-2, 3 pesos, unti-unti. Alam natin yan sapagkat inikot din natin ito last week at tayo kumpara natin yung presyo doon sa ating mga notes at nakita natin na nag-angat na ng presyo itong mga gasolinahan dito sa binabanggit nating lugar. Edniel, samantala, siguro dapat din ma-check yung mga nagsasabing wala na sila stock. Baka mamaya hino-hoard naman yan para hintayin na tumaas ang presyo. Doon ibabagsak lahat. Dapat ma-check din niya mabuti. Kausap natin kahapon si Secretary Garin sa programa at binabanggit niya nakasama yan doon sa mga bawal. Yung mga out of stock dahil mayroon pa raw tayo inventory lakay sa buong Pilipinas. 2 months pa yung mayroon tayong supply. At hindi naman talaga kulang yung supply dahil doon sa Baradong Strait of Hormuz, pwede pa raw silang makakuha ng stock o supply doon sa iba pang mga means. Yan ang tinatrabaho ngayon ng Department of Energy. Kaya yung ganitong mga diskarte ng ilang mga gasolinahan, yung mga out of stock kuno, i-report sana natin o ng ating mga kababayan at nang ma-check na rin nitong ating mga tawa ng DOE. Ang problema lakay sa DOE lakay, wala silang mga ekstrang tao, wala silang mga regional offices para siyurin yung 14,000 gasolinahan sa buong bansa. Kaya ginawa nila ngayon ay tinap nila yung PNP para magsilbing force augmentation dito sa binabanggit nating krisis ngayon sa petrolyo. Samantala lakay dito na rin, nagpatupad ng Rigodon itong Campo Crame sa ilang mga opisyal ng pulisya, epektibo ngayong araw Marso 9. Si Police Brigadier General Hansel Marantan wala sa PNP Highway Patrol Group, inilipat na lakay sa Police Regional Office Calabarzon bilang Acting Regional Director simula ngayong araw. Papalit pa kanya sa Highway Patrol Group. Hansel Marantan, showing pa yung kanyang pelikula bukas sa SM, ha? Yung sa likod ng Chapa. Ayan. Congrats, Brigadier General Hansel Maligaya Marantan.
Medyo kalalagay lang din ng recently lakay ng first star ni General Maramtan ngayon ililipat ng Regional Director dito sa may Calabarzon. Kapalit sa kanya sa Highway Patrol Group si Police Brigadier General Jesse Tamayaw, habang yung former Calabarzon RD si General Paul Kenneth Lucas ay magiging acting director naman ng Special Action Force of PNP SAF. Epektibo rin ngayong araw, Marso 9. Ako sa Teka, Edniel, sandali, Edniel. Tahimik ang Defense Secretary Gibo Teodoro. Abay, taga-DND pala yung mga nahuli mga spies. Ayan, oh. Anong aksyon ni Secretary Gibo Teodoro na sarili yung mga tauhan? Abay, napasukan na pala ng mga spies na recruit ng mga Chinese. Isa lang kay isang assistant sa DND. Oh, kita mo? Out of 3 yung nakuha. Ano yung assistant secretary? Walang binanggit na office na kay kung saan eh. Pero under DND. Ang ginagawa, yung pa rin lang yung latest na under military custody sila. At ang ginagawa kasi ngayon, sila yung nagbibigay ng, sila yung tumutulong doon sa National Security Council para matrace pa kung meron pang iba na mga espiya. So, under custody na sila? Yes, lakay. Military custody. Tapos, ang sila mismo, yung tatlong nakuha, ay tumutulong para doon sa iba pang operations para matrace that. Kasi ang ginawa lakay pala nitong tatlong ito, nag-post sa LinkedIn, yung pamilyar si Jackie dyan sa LinkedIn, yung website na para siyang social media, pero para sa mga professional. Parang job hunting website siya lakay. Ibartolina ang mga yan. Ang laki pala ng bayad sa mga yan. Oo. Doon sila, kaya lang lakay, hindi nga kalakihan. 6 digits lang. Ganon? 6 digits lang lakay. Kung ang komento nga ng maraming netizen, ng maraming mga analyst, nagpalit mo yung info ng iyong bayan sa 6 digits. Walang yan. Yung traidor? nakapukaw sa kanila. Sabi ng NSC lakay, ang isa doon sa mga tinatarget ng mga Chinese recruiter o foreign recruiter, maliban doon sa mga naghahanap ng pera, ay yung may grievances o mga work-related na mga problema. Yan ngayon ang tinitrace ngayon. Kung meron pang iba na mga empleyado dyan na may grievances sa mga government institution, particular yung nasa sektor na humahawak o nagbabantay sa West Philippine Sea. Yan muna latest. Ako si Edniel Parrosa, GMH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dami.